Okay, good morning mga lot. So, ngayon, ano nga ba sabi nila? Another day, another duty. Pero tayo, hindi naman tayo mag-duty ngayon. Pupunta muna tayo dahil we're currently on sick leave. Pupunta tayo sa hospital para magpa-fit to work. Kailangan ko na magpa-fit to work kasi I've been leave for uh, 2 weeks now. Actually, Monday pa lang pinapapasok na nila ako. Pero I just can't. Hindi pala Monday, Sunday. Pinapapasok na nila ako but I just can't. Kasi masakit pa rin. Kasi pangilan na to kay Doc Gimba. Pag ilan ko na to sa kanya, share ko lang. September last year, my ate died. And then after that, around October, I feel sober. Nalulungkot ako. Every time kasi gusto kong kausap, pinupuntahan ko yung ate ko since malapit lang tirahan niya dito. Lumabas ako. Since wala na ako pupuntahan to talk to, umakit ako ng Tagaytay. Ang bilis ng akyat ko mula Imus hanggang Tagaytay. Wala pang isang oras. Rat-ratan talaga, may mga kasabay pa akong NMAX, Click, Aerox. Pero nung pauwi na, disaster came. So, sumemplang ako around Dasma dun sa ginagawang kalsada doon. Pero hindi naman ganun kabilis. Pero still sumemplang ako. Siyempre, sumemplang ako, nasaktan ako. Then, that's where Doc Gimba enters. So, since last year, nai-istorbo ko na siya pagpapacheck up nung pa ako, nung injury ko dun sa semplang, pagpapa-x-ray, papabasa ng x-ray. Pero napakabait na doktor, napakagaling. Tapos this time, ang pinacheck ko, itong ang kamay ko, naka-splint. Gusto nila sementuhan, pero hindi na ako pumayag. Kasi nga napakabigat na semento. Yung last October, sinementohan nila ako. After a week, tinanggal ko rin kasi ang bigat. Hindi ako makakilos kahit nakasaklay ako. So this time, gusto nilang sementohan. Sabi ko, ayoko. And sabi ko, hindi ako masyado makakilos. So I bought something na may hinder yung movement ng wrist para hindi masyado may galaw kahit na may mga ginagawa akong movement dito sa left hand ko. So I'll just buy something to him as a token of appreciation because as part of the nursing office doon sa hospital na yon, medyo syempre, hindi naman privilege, pero at least natututukan tayo kahit papaano, di ba? Hospital ng Imus, doon pala ako nagtatrabaho. As doon sa profile ko, as you can see. So, this page is for my daily duty as an ER nurse, about health, about motorcycles, motorsports. Makikita nyo kung bakit yun ang mga nasa profile ko. But for now, I'm an ER nurse. Hindi naman ako ganun kagaling. Basic knowledge, syempre, continuous learning. Pag may hindi alam, maaralin. Pag may hindi alam, tatanungin. Part yun, kahit saan ka naka-assign. Hindi masamang magtanong, hindi nakakayang magtanong, lalo na kung buhay ang hinahawakan natin. So, this video will help you on self-awareness, kung ano mga dapat gawin, iwasan, suggestions lang kasi hindi naman tayo doktor. Again, nurse lang ako. I'll be basing all my suggestions and advices based on doon sa mga na-encounters natin, sa mga nakikita natin, then sa mga na-assess natin, binibigyan natin ng treatment.
Hey, ito na. Hindi pala siya naka-record kanina. Ang dami ko na sinabi. Anyway, papunta na ako ng hospital ng Imus. Ito na nga, driving. Going to the hospital. Aguinaldo Highway. Then papasok tayo sa Bayan Luma. Laredel na lang siguro para hindi na ako mag-U-turn. Alright, so ito na. Tapos na tayo magpa-fit to work. May mga ibang paperworks lang akong hiningi kay Doc Iba for recommendation. Mamaya itutuloy natin yung pag-video. Kapag pauwi na, explain ko kung ano yung mga nangyari sa akin. Then, just a few minor management na dapat nating gawin, dapat nating iwasan. At syempre, dapat nating panatiliin dun sa left hand natin. Yun ang may importante, paggaling nito. Alright. So, actually, hindi pa tayo tapos sa City Hall. Babalik tayo. May mga kailangan tayong ayusin. Kailangan ko raw ng updated ID na naka-address dito sa South. Anyway, sana matapos today kasi sayang din yung dapat kong ayusin. So going back, ngayon, asikasuhin ko yon. Pupunta ako ng DASMA, pupunta muna ako ng barangay, kukuha ako ng barangay certificate para dun sa pinapagawa sa akin. So going back, yon. So ito, nakikita niyo yung kamay ko? Yan. So, complex triangular fibrocartilage complex. So ito raw is yung load-bearing structure between the lunate, triquetrum, and ulnar head. So the function of this TFCC is to act as stabilizer of the ulnar aspect of the wrist. The TFCC is at risk, it's either acute or chronic degenerative injury. So upon research, this is usually common to elderly, not elderly, but to early adult, 30 years old under or below. So, pero pwede rin tong mangyari doon sa mga 30 years old above. Pero most of the time, doon na sa 30 years old below. And the usual treatment provided to me is this. So I've been sick leave for 2 weeks now. And yes, tama. TFCC, para ma-manage yun, kailangan mong i-rest yung injured left hand or injured wrist mo for 4 to 6 weeks. So ako 4 weeks. Tapos kapag paulit-ulit, hindi gumagaling, umabot na ng year, hindi gumagaling, that is the time that minimal invasive surgery is needed. And that is called arthroscopy. Well, hopefully hindi naman tayo umabot doon kasi nga alam mo naman, kahit marami tayong takot tayo sa mga ganyang invasive procedure. So as much as possible, recommended sa akin, iwas ng sobrang strenuous activity sa left hand. So splint all the time, lalo na ka sa duty. Hanggat maaari, iwas yung magbuhat ng hindi kaya. Actually, wag talagang gamitin yung left hand na sa pagbubuhat. Since it's a good thing dahil dominant hand ko is right, so nagagalaw ko pa naman na maayos yung kamay ko. Pero if you're gonna experience nito, yan, katulad ko, masyado akong nagmamagaling, masyado akong nag-assume. So una akala ko gout. So nagiinom ako ng pang-gout na gamot for almost a month. Then nagko-colchicine pa ako, nagpe-febuxostat pa ako, everything. Good thing na lang dahil dati ako medrep, so yung mga gamot ko
libre. Di ko kailangan bilhin. Dahil syempre, may mga kilala tayo sa pharmacy world. Anyway, so nag-self-diagnose ako. Sabi ko, gout. Ininom ako ng gamot, nagpa-labs ako, CBC, BUN CREA, normal lang uric acid. So definitely it's not gout. And then afterwards, nung nakita na, nagpa-x-ray din ako. TFCC hindi siya nakita sa x-ray. First sabi ni Doc Gimba, walang fracture, everything is good, you don't have to worry. So gout lang yan, maggamot ka lang. So I did. Naggamot ako. Tapos pumasok ang March. This time, sobrang toxic ng pasyente namin. Meron kaming pasyente na merong atelectasis. Atelectasis, if you will search, yung collapse of lungs. So meron siya atelectasis. Pagdating doon, severe pneumonia, hirap na hirap huminga yung pasyente. Kailangan namin i-arrange yung ER kasi nga, yung pwesto hindi tama. Medyo for critical care na yung pasyente na yun. So, we had no choice. Nurse tayo eh. Kailangan natin gampanan yung trabaho natin. Hindi naman porke ganito iaasa mo na lang sa kasama. Nagpalit-palit kami ng pasyente. Buhat dito, lipat sa stretcher. Buhat dito, lipat sa bed. After that, kinabukasan, yun na. Lumobo na yung left hand ko. Parang lobo talaga. Kasi parang lobo talaga. So, doon na ako nag-decide na sundin si Doc Gimba na for confirmation, magpa-MRI ako. Nagpa-MRI ako, then it was confirmed. Meron akong confirmed compound fracture dito sa left wrist. At the same time, ay na nga, yung complex TFCC na kung tawagin. So, wala naman akong gamot na ininom, mostly pain reliever lang. Specifically, Norgesic dun Kitis. Prior to that, wala naman. So, kayo, kung may experience kayo in the future, like, okay lang eh, ubo, sipon, lagnat for a day. Let's say, nagagamot ka 3 days, max. Malarma na kayo. Pero wag kayong mag-assume, specifically sa health nyo. Kasi kung mag-assume ka, lalong hindi ma-address yung necessary treatment and management, lalo ka lang mahihirapan sa daily lives mo. No? So, paano? Ito na muna for today. I've got fit to work. I got the letter. I got what I needed in the hospital. I also got, don't assume. Follow what the doctors tells you. Don't say na, kaya mo yan, di mo kailangan maggamot. No. It is never like that. Priority. Tandaan nyo, kaya kayo nagtatrabaho para sa kalusugan nyo, para sa pamilya nyo, para sa sarili nyo. Kung magkakasakit kayo, hindi kayo makakapagtrabaho. So, alagaan nyo yung mga katawan nyo. Alagaan natin yung mga katawan natin. Always keep safe, mga lot. This is it for today muna. Susunod na video na lang abangan nyo. See you soon again. Goodbye.